Ang kulit mo. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mga minamahal kong mga kapatid at mga magulang sa pananampalatayang Islam, welcome po sa Kape Talakayan. Mashallah, kami po'y nagagalak muli sa gabing ito, sa oras po dito sa bansang Pilipinas, na kayo po'y muli pong aming makasama. Ito pong aming settings po na ilalakad sa inyo ay isa pong apologetics program na masasabi natin ay malalaman natin na papaano tayo mga ngatwiran mula sa mga argumentong ipinupukol ng ating mga katunggali o mga kaibayo natin sa pananampalataya. At by the way pala ho, nais natin pala ipakilala, Rashid, ang kape po dito sa Kape Talakayan, na talagang pag natikman nyo, mashallah, isusumpa nyo ang Starbucks. At gayon din naman po ang cake dito sa Kape Talakayan na homemade, na pag natikman nyo to, nako, walang binatbang ang Goldilocks. Yan po mga kapatid. So by the way pala, ipapakilala ko na ang aking partner, Rashid. Magpakilala muna ko kayo. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ang lahat ng papuri ko sa salamat ay kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng mundo. Yung coffee na in-advertise mo sa ating mga kababayan, ito po ay Arabica, Brazilian Arabica. So, tignan po ninyo at maranasan po ninyo ang Kape dito. good taste, very good taste of coffee sa Kape Talakayan. Alhamdulillah, kahit po hating gabi na, ay minarapat po namin na ibahagi po sa inyo sa pamamagitan po ng video ito, ay meron po kaming may bahagi sa inyo. Alam mo, maraming mga nag-comment, yung ating mga pinapalabas ay hindi script, ano? Oo, hindi script talaga. Ano ito eh, kumbaga, Diretsuhan. yes. Hindi tayo gumagawa ng script para lang. Ang mahalaga yung may bahagi natin sa ating mga kababayan, yung patungkol sa mga iba't ibang issue na may kinalaman po sa reliyon, na aral po ng iba't ibang mga sekta. Yes. Meron tayo. So, siguro, simulan natin may kinalaman. Dahil lang, higot ko na tayo ng Arabica coffee. Ito yung may kinalaman sa mga ipinahayag ni K.L. Soriano o ni Eliseo Soriano ng dating daan. Hindi naman natin siya pinag-iinitan. Ginagawa rin ito sa iba eh. Wala naman masama kung tayo naman ang gumawa sa kanya nito. Kinilitin na rin naman niya ang Islam eh. Kaya lang, nagpahayag siya, ayaw niya nang makipagdebate sa mga Muslim sapagkat ibalawang batayan. Ngunit meron tayong pahayag patungkol sa mga bagay na hindi naman tayo magkaaway eh. Hindi naman personal ang ating pinag-usapan dito, kundi aral lang. Sa to be honest, sa mga Rashid, na masingit ko lang, ang panang naalala ko, hindi pa ako ng Muslim, parang meron ako napanood na isang unang video na hindi mo na ngayon makikita sa YouTube, yung patungkol sa pinagkumpara niya ang Biblia at Quran. Bagamat hindi ng paksa, pero sinasang-ayunan ko na sinabi mo, isa na rin tayo sa kanyang mga piniliti. Magagaling pa man. Oo. Sports lang, kumbaga. Wala namang problema. Wala namang personalan. Aral lang pinag-uusapan natin dito. Pero, magamat aral, itong may kinalaman sa kaligtasan. Dapat makatiyak tayo. Ngayon, hindi natin sinasabi na lahat ay sasagutin natin sa mga sandaling ito. Meron tayong pupunahin. Kasi may na-record tayo sa kanyang pahayag. At sa abot ng ating makaya, yun nila, ay sasagutin po natin. Bahagi na rin po ito kasi katanungan na rin ng mga ibang taga-subaybay po natin kung paano sagutin yung mga certain issues, mga topic o paksa. Magkagayon pa man, ipagpapaw na rin natin na
hindi lahat ng paksa natin patungkol kay Kaeli. Oo, hindi lahat. Meron ding iba, maghintay po kayo. Hintayin po ninyo, pati kikibuloy, kasasama po natin yan. At kayo pong magpasya. Yun ang maganda. Kayo pong mag-isip. At saka Rashid, hindi na kay Kibuloy, hindi lang kay Kaeli Soriano. Patingin sa mga simbahan o sa mga kapilya na mayroong 2 tore. Yes, alam na natin okay. yun. Ayan ay... Espesyal natin tatalakayin. Yan. Pati suot natin, gagawin din natin special. Siyempre. Okay? So, mayroon tayong paparinig. Oo. Ha? At sana marinig po ito sa video natin. Ipaparinig po natin at isa-isay natin, inshallah. Bagamat hindi natin matatalakay lahat. Yung mga major issues na kanyang sinabi. Ito po, pakinggan po ninyo. Sandali lang lang po. Pakinggan po natin ito. Express image of this person and the bright of his glory. May isang kalarawan ng Diyos. Malaki ba? Ang anghel hindi kalarawan ng Diyos. Ang anghel hindi kalarawan ng Diyos. Basahin natin. Sa isang talata, ang sabi ganito ng kasulatan. Kung walang kalarawan ng Diyos, kundi yung kanyang anak. Kaya sabi niya, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Bakit? Magkawangis silang dalawa eh. Okay. Dito, pinapahayag niya kaagad na yung Enesis 1:26 at kanyang pinapalagay o konklusyon na ang Diyos ay may kausap. Oo. Basahin nga natin yung Enesis 1:26. Ganito po ang ating mababasa sa Genesis 1, ang talata po ay 26. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Ayan. So, may kausap daw si Kristo, yung Diyos dyan, at walang iba kundi si Kristo, no? Tinranslate natin itong mga pinagsasabi niya para hindi tayo mamisko. At tuloy natin. So, natataka ko, how come na ang conclusion niya, ang kausap ng Diyos dyan ay si Kristo. Ay si Jesus. Ginagamit din ito ng mga Trinitarians para patunayan yung Trinity. At patunayan na may 3 persona. May 3 nag-uusap. Sa kanya naman, 2 lang. Si Kristo. Yung Ama at saka si Jesus. Jesus. Ano kaya meron sa Genesis, bakit ang konklusyon ni Kaeli Soriano, si Jesus ang kausap ng Diyos? Ituloy natin. At sinasabi niya, kamanlalala. Hindi naman niya pinaliwanag pero inang tanong ni Karashid, how in the world na yung Genesis 1:26, sabihin mo, ang kasama ng Diyos, ng Elohim, tinan mo pinaliwanag niya to yung Elohim daw, ano yan parang, naniniwala siya sa compound. Compound. Para daw banda. Isa lang yung banda, pero binubuo ng... Sabihin natin compound 1. Yung banda, binubuo ng... isa. ng maraming tumutugtog ng instrumento. So, yun ang sabi niya. Ngayon, nakapagtataka, tingnan nyo, mag-iisip kayo. Kung ang nangungusap ay Diyos, sinabi ng Diyos, lalabas kapatid, isa lang yung Diyos na tinutukoy doon. Ngayon, yung Diyos na yun, yung Elohim. At yung Elohim na supposed to be plural yan Plural. Kung talagang ita-translate mo yan, and God's said, dapat may S yan Kaya lang, alam naman kasi ng Hudyo na nakakaunawa ng Hebrew na hindi naman maraming Diyos yan. Kundi isa lang. At saka, ang paniniwala din ng mga Hudyo, Karashid, masinin natin, na pag sinabing Elohim, is plural majesty ng Diyos. Yes. Yun ang paniniwala. Tapos royal degree
na paniniwala din ng mga Hudyo. At saka, meron tayong mga reference na pinangahawakan kung paano yung pinaniwala ng mga Jewish rabbis. In fact, meron nga isang commentary sa Bible na wala namang kausap ang Diyos niyang per se. Dalangin natin. Pagka magkagayon ba man, hindi mo na yun ipopokus natin. Kasi iba itong doktrina ni Soriano. Hindi naman siya naniniwala sa lahat ng mga komentaryos. Ang pinapaniwala lang niya, sarili niya. Kaya nga, hindi na rin ako nagtatanong. Kaya lang, mag-iwan lang tayo ng tanong. Paano nasasabi kaya na kasama ng Diyos dito, agad-agad si Jesus? Oo. Ha? Base sa binasa niya sa Genesis 1:26. 26. Para, bilhin mo, naniwala ka agad yung ina. Si Jesus ang kasama. Bakit? Meron mo pa nga Jesus dito? Oh, wala. Ha? Nakalagay ba dito? Si Jesus ang kasama ng Diyos. Para magkaroon siya, ang kamanlalalang daw ng Diyos ay si Jesus. Tuloy natin ang pakikinig natin. Nagtatanong muna tayo, ha? Kasi mas maganda maging malinaw sa atin yun. Tuloy natin, Brother ba? Anak, ang anak ay larawan ng kanyang ama. Ang anghel ba larawan ng Diyos? Kalarawan ba ng Diyos ang anghel? Ayon sa Diyos, basahin natin. 42:8 ng Isaias. Ako ang Panginoon na siyang aking pangalan at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba. Yun, ang aking kaluwalhatian, sabi ng Diyos, hindi ko ibibigay sa iba. Sabi niya, kahit na sa anghel. Basahin natin ang 4:18 ng Job. Narito, siya ay hindi naglalagak ng tiwala sa kanyang mga lingkod at inaaring niyang mga mangmang ang kanyang mga anghel. Kita mo? Hindi pwede kumpara ang anghel sa Diyos, napakalayo. Kahit na kerubin pa, para sabihin mo sila ang magkalarawan at magkawangis. Hindi ang kaatin at kanati ng Diyos yung kanyang kalarawan. Meron tayong gustong ipapansin sa ating mga viewers. Para bang gusto niya sabihin, yung anghel, hindi talaga pwedeng ipantay yung tulad sa Diyos. Di ba? Kasi, napakalayo kahit kerubin, sabi niya. Oo. Lumalabas para bang binibigyan niya tayo ng idea, tama yung anghel, hindi ka pantay ng Diyos. Hindi ka pareho ng Diyos, ang layo daw. Oo. Parang gusto niya ipunto ngayon, si Jesus, katulad ng Diyos. Kaparehan ng Diyos. Ayaw kong gamitin yung salitang kapantay ng Diyos kasi hindi naman niya paniniwala dyan, kapantay ang Ama at si Jesus. Yes. Pero ganun ang ganun ang katatakbuhan ng kanyang argumento. Malayo daw na ikumpara ang anghel sa Diyos. Bakit? Nagpasa siya ng talata. Anong talata yun? 42:8 ng Isaias. Una, ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba. Meron siyang gustong ipunto rito Kasi si Kristo nakatanggap ng kaluwalhatian. Mamaya natin diskusyon. Pero ang sabi niya, binasa niya ang Isaias para ang maging premise niya, yung kaluwalhatian ng Diyos ay kailanman hindi ibibigay sa iba. Kahit sa mga anghel. Itong tanong na muna natin, bakit? May sinabi ba ang Diyos na binigay niya ang buong kaluwalhatian niya kay Kristo? Ayun. Mamaya discuss natin yan. Meron kaya sinabi, meron ko ba nabasa na Ako kasi wala Sa Biblia? Na ang buong kaluwalhatian ng Diyos at ang kaluwalhatian ng pagka-Diyos, binigay niya kay Jesus. Alam niyo ba yung salitang ibinigay? Pag binigay mo, wala na. Wala yun. Wala na sa'yo. Halimbawa, binigay ko sa'yo yung aking kape. Wala na akong kape. Yes. Nakalimutan na. Nasa iyo na. Yung bang buong kaluwalhatian ng pagka-Diyos ng Diyos, ibinigay niya kay Jesus. Iyon. Kasi ganun ang gusto niyang ipunto rito. Binasa niyang talatang ito upang sabihin na ang kaluwalhatian ng Diyos ay kailanman hindi niya ibibigay sa iba. Binasa rin niya yung 4:18 ng Job. Ang sabi sa 4:18 ng Job, ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba. Kahit nasa anghel, sa Job 4:18, mangmang ang mga anghel. Basahin nga natin doon yung Job para huwag namin pag tayo ng isko. Pakibasa mo yung Job 14:18. Siguro sasabi mo na kada sheet. Kaya dito po ang ating mababasa sa 14:8. Bagamat ang kanyang ugat ay tumanda
ay 14.8 ba ng Job? 4:18. 4.18 ng Job. At tunay na ang bundok na natitibag ay nawawala at ang bato ay nagbabago niyaon. Ito, 14.18. Okay. Basahin natin, ha? Maging sa kanyang mga lingkod ay hindi siya natitiwala. At ang mga anghel, 4:18, at ang mga anghel ay pinaparatangan niya ng kamalian. Ito naman kamalian ng ginamit. Diyan sa salin mo. 14 pala ang nabubuklad ko. 4:18. Hindi ko kasi 14. Ito, 4.18. Narito, siya ay hindi naglalagak ng tiwala sa kanya ang mga lingkod at inaari niya ang mangmang ang kanyang mga anghel. So lalabas, dyan mangmang ang ginamit. Oo, dito, mangmang. Kamalian, pinaparatangan niya ng kamalian. Ang anghel. Diyan, mangmang. Yun ang ginamit niya. Ang mga anghel ay mangmang. Kaya napakalayo daw na iparis mo, ihambing mo, itulad mo ang mga anghel. Kahit kirubin pa. Napakalayo. May kukumpara sa Diyos. Ngayon, ito nagtataka ko. Lalabas, ginamit niya dyan yung salitang, mangmang. Mangmang. Ang anghel daw ay mangmang. Kaya hindi pwedeng itulad, ihambing, ipares, ipantay sa Diyos. Tama naman yun. Wala naman tayong problema rin. Sa Islam, ganun na. Diba? Kasi ang mga anghel ay alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Utusan po yun ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, meron akong napansin. Yes. Una, lumalabas kay Soriano na ang anghel ay mangmang, base doon sa binasa niya sa Job 4:18. Kaya palibasa yung mangmang, hindi pwedeng Ipantay sa Diyos. ipantay sa Diyos, o itulad sa Diyos. Ang tanong ito, bakit? Sa Biblia ba ang Diyos ay walang kamangmangan? Ayun nga. At saka tanong doon ka, Rashid, naalala ko rin, papaano niya ngayon? Kasi sige, pagpalagay na natin, granting na ang anghel ay mga mangmang. Yes. Therefore, hindi siya pwede ikumpara sa Diyos. Papaano na yung doktrina na kanya sinasabi na ang Diyos ay may kamangmangan? Yung isa sa mga doktrina niya. At payag sa dyan eh. Payag. Bukod tangi isang mangangaral Na inaamin niya. na umaamin, si Ronald Ovidos ayaw aminin niya. Pero siya bukod tanging mangangaral. Akala mo, hindi ka na kabistado kahit yan. Bukod tanging na nalalaman namin na ikaw, Kaeli Soriano, tinatanggap mo ang Diyos ay may kamangmangan at may kahinaan. Basahin nga natin talata. Sa unang Korinto, sa kapitulo po ay 1, ang talatay 25. Sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa sa mga tao, at ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa sa mga tao. Diyan ang ginamit kamangmangan. Oo. Sa akin, ang ginamit dito ay kahangalan. Magkagayong paman, lumalabas, subhanallah. Subhanallah. Ito yung Diyos na pinapakilala sa Biblia. Oo. May kamangmangan, may kahangalan, may May kahinaan. kahinaan. Kahit ano pang paliwanag nyo dyan. Oo. Ikaw naman Karasid, sabi nung nakalaban natin. Ikaw naman Karasid, hindi mo naintindihan eh. Yung kamangmangan o kahangalan ng Diyos dyan, mas mataas pa rin kung para sa kamangmangan ng tao. Hindi ka. Kahit ano pang paliwanag mo, may kamangmangan pa rin ng Diyos. Tapos yun. Oo. Kunin mo yan ang tulad mo sa kamangmangan ng tao. Tinaas mo lang ng konti. Ayun nga. Diba? Parang ganito. Ito bobo. Pero ito mas bobo. Ayun. Diba? Bobo to, pero mas bobo to. Pero pareho yung bobo. Diba? Mas bobo nga lang ito. Ayun. Ganon din yun eh. Sa English nga, foolishness eh. Ngayon, paano yan? Ang Diyos pala may kamangmangan din eh. Oo. Ang anghel mangmang din. Di mali na kagad si Kaeli Soriano na hindi pwede ipantay yung dalawa. Hindi natin pinapantay ang anghel sa Diyos. Sa Quran kasi, perfecto ang Diyos eh. Sakdal. Mamaya, babasahin natin. Walang ganyang katangian ng Diyos. Pero ang premise niya, pinapatulan lang natin. Nakita mo, sabi niya, napakalayo. Kahit sa kirubin, na mangmang ang mga anghel, hindi pwedeng ihalin tulad sa Diyos, ipantay sa Diyos, ihambing sa Diyos. Sapagkat ang anghel ay mangmang, tinuturing ng Diyos na mangmang, sabi sa talata ng Job. Nakalimutan yata ni Kaeli na sa Diyos, o sa Biblia, ang Diyos ay may kamangmangan.
Yes. Therefore, using your own argument, ay wala. Pwede palang ipantayan Diyos ang anghel sa Diyos. O, halimbing, ihambing, itulad. O, paano ngayon yan? Naku po. Ha? At saka nakikita pa na natin. Pasahin natin sa talata ko. Sa Karasin, bilang dagdag din sa sinabi ng premise, na siya lang ang tanging mangangaral na inaamin na ang Diyos ay may kamangmangan, may ebidensya tayo dyan, at mapapanood pa to hanggang ngayon sa YouTube. Kamangmangan ang ginamit dyan. Oo. Dito, sapagkat ang kahangalan ng Diyos ay higit na matalino kaysa mga tao. At ang kahinaan ng Diyos ay higit na malakas kaysa mga tao. May kahangalan at may kahinaan. Huwag niyo sa akin kwento, ikaw naman Karasit, hindi mo nabasa yung nabasa ko po yung context. Huwag kayong mag-alala. Ha? Alam mo, basahin pa namin ang buong context, hindi na ubos ang oras natin. Totoo yun. Siya rin naman, hindi binasa ang buong context. Pero, tinan mo, binasa niya, Genesis 1:26. Dalangin natin, o nakita mo yung kanating ng Diyos, Jesus. O, wala na. Wala. Sa buong context at basahin mo, wala na may Diyos nakalagay doon. Oo, totoo yun. Pero ba't gano'n ang gawin mo puso? Okay, tuloy natin ha. Tanda, bigyan mo nga yung talata na yan sa kanila, baka mamaya magtanong sila kung anong talata yan. Unang Korinto 1:25 po, mga kapatid. Yan ay nasa New Testament. Yan po ay nasa bagong tipan. Ulitin natin. Ang liwanag ng talata lalangin natin ang Diyos na ating larawan ayon sa ating wangis. Sino ba yung kawangis ng Diyos? Si Kristo, ang kanyang anak, ang tulad na larawan ng kanyang pagka-Diyos. O patapin natin sa Kolosas 1:15. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita at panganay ng lahat ng mga nilalang. Yan, larawan ng Diyos na di nakikita ang panganay ng lahat ng mga nilalang sa Ginamit niya yung Kolosas 1:15. Pero ipinapaliwanag niya si Jesus lang daw ang tanging kalarawan ng Diyos. Ha? Mamaya, natin ng konti yan. Pero patanong muna tayo sa Kolosas 1:15. Basahin nga natin yung Kolosas 1:15. Ganito po ang ating mababasa sa Kolosas 1, ang talata po ay 15. Ganito po. Colossians 1:16. Ito po. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Panganay sa lahat ng Mga nilalang. mga nilalang. So, yan po ay nakalagay sa Kolosas 1:15. Basahin po natin. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Ano pong ibig sabihin na si Kristo ay panganay sa lahat ng mga nilalang? Ang stand po ni Karasit, nilalang po siya. Kasama siya sa paglalang. Kasama siya sa mga nilalang. Kasama siya sa mga nilikha. Yaman lang, itong nagsulat ng Kolosas, ay alam mo ninyo, next time, itatopic po namin, sa 13 sulat ni Pablo, yung 6 po dyan, no? Ay hindi sulat ni Pablo. Ano po? Ha? Papaksaw namin, huwag kayong mag-alala. Pag pinaksan ako natin si Pablo. Itong nasa Kolosas, sinabi nung sumulat ng Kolosas, ginagamit natin ng Biblia para makatiyuran tayo sa kanila. Kasi kung Quran, hindi naman sila niniwala sa Quran. Mamaya, magbabanggit tayo sa Quran. Kaya lang, obviously, we are using the Bible against them para pabulaanan yung sarili nilang paniniwala na sumasalungat mismo sa mga talata rin ng Biblia. Ano pong ibig sabihin na si Jesus ang panganay ng lahat ng nilalang? Yung panganay ng lahat nilalang, alam mo yung protokos. Protokos. Pag ginamit yan sa Biblia, kahit sa matandang tipan, tinatawag. Ito'y firstborn. Na tinutukoy, no? Pero ang punto dyan ay bahagi siya ng nilalang. Yes, totoo yun. Totoo yun. Kasi ang ginamit niya kasi sa salitang Hebreo is Bechor.
Bechor, Oo, sa Hebrew. Sa Hebrew. Na ibig sabihin ng Bechor is katumbas din siya ng salitang prototokos Sa Greek. sa Greek. Okay. Okay, ano po bang ibig sabihin ho ba ng prototokos, mga kapatid at mga kaibigan? Upang ito po yung ating maunawaan. Tayong karasin ay babasa ng hindi natin sariling opinion. Yes, okay. Tayo po ay babasa ng The Sonderban Pictorial Bible Dictionary. Na ito ay sinulat ng mga ibang mga iskolar na mga nakapagtapos sa Amerika. Sandali lang. Baka naman sabihin nila, yun naman sulat ng ay, kandali. Si Kain na rin po, bumabaptay sa dictionary. Oo. Isa sa mga paborito niya, strong eh. Hebrew tsaka Greek dictionary, di ba? Hebrew yung Strong. dictionary. Yung pong, di ba, ngayon ang mga membro ng dating daan ay nagpapatira pa na. Oo. Bagong turo yan, natuto siya. Nagsusujud na rin sila eh, parang mga Muslim. Yes. Tapos may kibla na rin sila. May kibla na rin. Oo, kung ang Muslim nakaharap doon sa may bandang lubugan ng araw, west, Oo. pipihit ka lang ng mga 15 degrees, eh sila naman sa silangan na. Yes. Supposed to be sa Jerusalem, kaya lang, sa silanganan sila nakaharap. Eh, kaya lang, pag silanganan ka, hindi ka tutumpo sa Jerusalem. Yun. Pero may paliwanag sa dyan kasi may significance din sa salitang silangan sa Biblia. Magkagayon pa man, ano pinagpatayan niya sa salitang sujud sa Arabic? Oo. O kaya, dun sa Tawra, Hebrew. sa Hebrew. Okay. Yun ang pinagpatayan sa strong. Oo, sa strong din. Kaya yung kanilang pagpapatirapan, slightly different sa atin. Oo. Magkagayon pa man, ang punto natin dito, gumagamit din siya ng mga Referensya mula sa mga Baka dalubhasa. mamaya, sabihin ng membro na Bible lang ang ginagamit. Hindi yun. Oo. Gumagamit siya ng referensya para sabihin, yung Mark chapter 16, Ay hindi kasama. hanggang 9 lang, iba pataas ng talata, hindi kasama. Pinagpatayan din yan mga Bible scholars. Okay, basahin naman. Ito Ito po ay Pictorial Bible Dictionary na merong General Editor ni Mariel C. Tenhay na isa pong Dean of the Graduate School of Theology sa Welton College, Welton, Eleos. At ito po ay merong Associate Editor ni Stephen Barnabas, PhD, and Pictorial, a picture and layout ni Editor Peter Deveser. So ito ay 65 contributors, scholar, and experts in biofeeds. Ibig sabihin, matibay itong referensya na ito, Karashid. Hindi lang siya pangkaraniwang Ano referensya. sabi ko? Ang sabi dito sa firstborn, sa page 283, ganito po ang ating mababasa. Vector or prototokos. The Hebrew word is used chiefly of men, but is used also of animals. Exodus 11:5. It appears that man early felt that God has the first claim on animals. Genesis 4:4. Among the ancestors of Hebrews, there was a sacrifice to deity of the firstborn offspring of men and animals, because the firstborn of Israel's were preserved at the time of the first Passover. Every firstborn male of man and beast become consecrated to Jehovah. Exodus 13:2, 34:19. The beast was sacrificed while the man were redeemed. Exodus 13:13, 15, 34, 20, and Leviticus 27:6 at Sinai. The Levites were substituted for the Israel firstborn. Numbers 3:12, 41:60, or 41:46, 8:13-19. On the 30th day after the birth, the father brought his firstborn to the priest and paid 5 shekels to redeem him from the service in the temple. Luke 2:27. So, ano sa Hebrew yung protokos? Is Bechor. Bechor. Pakibasa mo ang Exodo 4:22. Bechor din ang ginamit. Ah, Oh. Bechor. Sino po ang Bechor dyan o protokos ng Diyos? As Israel. Israel. Okay, pakinggan pa. Basahin po natin. Exodus 4:22. At iyong sabihin kay Paraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ay aking anak, aking panganay. Panganay pala si Israel. Oo. Ang point doon, yung sumulat ng Kolosas, bagamat sinasabi niya, si Kristo ang panganay, dapat tanggapin nila, siya ang panganay ng lahat ng nila. Ano ibig sabihin nun?
una siyang nilikha. Hindi siya ang kasama Hindi siya kasama sa paglikha. Titindigan po namin yan sa isang debate. At saka, tutunayan pa po namin na mas malalim-lalim. Bakit naniniwala si Karashid, ang ating kasamahan, na sa Colosas 1.15, si Kristo ay bahagi ng nilikha o nilalang. Yes. Yan po ang masasabi ko namin. Ang challenge po namin, yung protokos, yung Bechor, yan po ay umuugnay, tumutukoy po yan sa panganay at kasama sa nilikha. At saka Karashi, tama din yung point mo kasi tuloy natin ang basa. Among the Israelites, the firstborn son possessed special privilege. He succeeded his father as the head of the house and received as his share of the inheritance, a double portion. Tama. Israel was Jehovah firstborn. Exodus 4:22. Bechor ang ginamit. Bechor. Kaya yung ginamit natin talata. Oo. Di ba? Ganon din naman sa Jeremias na si Ephraim ay tinawag din na Bechor, panganay din sa lahat ng nilalang. Sino ba panganay? Ay sino ba talaga panganay? Ganito po ang ating mababasa sa Ezekiel o sa Jeremias, sa kapitulo po ay 31, ang mga talata po ay 9. Sila ay nagsisiparitong may iyakan at may mga pamanhid na aking papatnubayan sila, aking silang palalakayin sa tabi ng mga ilog ng tubig, sa matuwid na daan na hindi nila katitisuran, sapagkat ako ay pinakaama sa Israel, at ang Ephraim ang aking panganay. Yun, protokos din pala si Ephraim. Yun din. Paano po yan? Lalabas. Kung ipaliwanag nyo si Kristo, parang siya lang protokos. Oo, lalabas ka na siya ganito. Lalabas, magkakaroon na ng mga tatlong panganay sa lahat ng nilalang. Isa si Israel, isa si Ephraim, isa rin din naman si Hesus Kristo. Bakit natin nasabi yung dahil sa iisang word na ginamit. Bechor, sa Greek naman ay prototokos. Tuloy natin. Sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, mga luan o mga panguluan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay nilalang sa pamamagitan niya at sa kanya. Kaya ang upulo ng katawan sa makapinbagay ng iglesia, si Kristo yan eh. Sa kanya nilalang ang lahat ng bagay. Kaya bago pa umiral ang lahat ng bagay, nandiyan na siya. Pinatunayan niya yan sa mga ulo. Basahin natin ang Juan 56. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw at nakita niya at natuwa. Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham? Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Kita mo kapatid, bago pinanganak pa si Abraham, ako nga. Ibig sabihin, umiiral na siya bago pa ipinanganak si Abraham. Nauna pa siya kay Maria eh. Dahil si Maria, anak ni Abraham. Nauna pa siya kay Maria eh. Paano ngayon sasabihin mo siya yung tao? Nauna pa siya sa nanay niya, nauna pa siya sa lolo niya, nauna pa siya sa kanilong-linongan niya. Ayan ha, tuloy natin yun. Bago ipinanganak si Abraham ay ako nga. Bakit? Bago palikhain ng mundo, nandun na siya kasama siya nagtamo na nga siya ng kaluwalhatian eh. Bago ang sanlibutan ay naging gayon. Ayan. So, lumalabas si Kristo, kasi gusto niya punto dyan, mali daw nagsasabi si Jesus kay tao. Pinaparindigan niya, iglesia ni Kristo. Yes. Mas maunawa ng ating tagapasunod niya, taga-subayba niya na iglesia ni Kristo, pinupunto niya rito. Kagayon pa man. Una, ang premise ni Kaeli Soriano, si Jesus ay umiiral na bago pa man lalangin ng sanlibutan. Kaya, Diyos siya. Tapos, itong tanong. Mamaya, basahin natin sa Quran. Sa Quran, umiral na rin ako eh. Pati ikaw, umiral na rin. Hindi naman yan, hindi naman bago yan eh. Hindi naman pagka umiral ka na noong pa eh, Diyos ka na. Yes. Kasi, we are spirited being. Noon pa man eh, existing na tayo. Alam niyo po ba yun? Tanong natin sa mga kapatid natin. Alam niyo po ba noon pa man existing na tayo?
Ayun nga. Nakita na tayo ni? O, actually existing na tayo sa Diyos eh. Oo. At nung nalikha ng Diyos si Adan, nakita na nga tayo ni Adan. Tinatanong natin yung mga kapatid natin Muslim. Oo, yun. Para ma-challenge Para naman. ma-challenge kayo, lalo na yung mga bagong balik Oo. staff. Yung mga ustad, excuse na muna natin yan. Yan. Huwag nyo sabihin, ang point dyan, ganyan po kasiglang pag-aaral dito sa Masjid al-Quran. Kapit talaga yan. Ngayon, itong tanong. Si Jesus, umiiral na! Sabi ni Jesus yan. Di ba? Matanda pa sa bago pa ipanganak si Abraham. Ako nga. Yung 1:8, 56, meron tayong special na palabas niya kasi lahat ng talatang ginagamit nila para patunayan si Kristo ay sinasagot po natin isa-isa. Magkagayon pa man, ang premise niya rito, si Jesus daw ay umiiral na. Oo. Ibig sabihin, umiiral na siya. Ito, kinote ko, no? Oo. Bago pa ipinanganak si Abraham, nauna pa siya kay Maria eh. Dahil si Maria, anak ni Abraham. Bago pa likain ng mundo, nandun na siya. Kasama na siya ng Diyos. Nagtamo na siya ng kaluwalhatian. Ayan, take note ha. Ano una? Umiiral na siya bago pa ang sanlibutan, kaya Diyos siya. Yun ang gusto niyang ipunto. Etong tanong kay Porque ba, biblically speaking, wala tayo sa Quran muna. Quran solved na yan eh. Kung sa Quran, solved na yan. Kayo kung parang may puzzle pa eh, na nagkakagulo-gulo kayong mga sekta ng Kristiyano. Etong tanong, Porque ba umiiral na, biblically speaking, Diyos na? Si Jesus lang ba ang umiiral bago pa man malikang sanlibutan? At bakit daw sinasabi na bago lumikas? Kasi nagtamo siya ng kaluwalhatian eh. Alam ko, tinuto ko yun dyan, yung 1, 1, 5. 17.5. 17.5. 17.5 naman. Pakibasa muna nga natin, bago natin basahin. At saka, ito, Kalashid, pinagpaliwanag na natin ito, pinaglingkod na natin ito sa ating mga unang episode patungkol sa Juan 17.5. Ganito po ang ating mababasa sa Juan 17.5. Pakinggan po natin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo, tuwing ng kaluwalhati ang aking tinamo. Sa iyo, bago ang sanlibutan ay naging gayon. Yan, kita mo, umiiral na siya, may pre-existence. Bakit? Gusto niyang matamo ulit yung kaluwalhatian eh. Na kanyang tinamo, ang tinaglay, bago pa nagkaroon ng sanlibutan. Dito siya. Oo. Tao ba yan? May tao ba na umiral bago pa man lang yung sanlibutan? Etong tanong, sa Biblia ba, wala na bang ibang taong umiral na bago pa ang sanlibutan? Ngayon, dapat yun ang tanong kay Kael. Basahin na natin. Basahin Baka na natin. mapasid pa yung mga... Oo. ito, paano paliwanag mo rito, Kyle? Ito, babasahin Alam ko natin. naman may palusot si Kyle nila. Yan. Sabi ko may palusot. Kaya lang matatalino televiewers natin. Alam mo ninyo, mga arguments patungkol dyan, marupok. Oo. Marupok. Isa lang muna po ibibigay namin talata. Bakit? Akala niya, isa lang may reserva. We will reserve also. Meron kami ni-reserva. Kapag nagtindigan na tayo, nagharapan na tayo sa isang formal na debate. Pakibasa mo na siya. Ganito po ang ating mababasa sa Efeso 4.4. Ayan. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kaniya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. Ulitin mo nga, kapatid. Anong talata yan? Efeso 4.4, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kaniya bago itinatag 1.4. 1.4, itinatag ang sanlibutan upang tayo'y maging mga banal, mga walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. Okay. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siya nagpapala sa atin kay Kristo sa bawat pagpapalang espiritual na sangkalang. Kasi si Kristo pala may Diyos. Parang pinapantay niya si Kristo kasi sa Diyos. Hindi mo magkapantay. Si Kristo may Diyos. Yung Diyos yun, walang Diyos yun. Ayon sa pagkapili niya sa atin, si Pablo nangusap Pero hindi si Pablo sumulat ng Efeso.
Hindi po si Pablo sumulat nito. Oo. Ano po kayo magaling, paglilingkod po namin sa inyo, tuloy-tuloy lang po yung Yes. pagsubaybay sa amin. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, Oo. bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Aba, ito pa lang si Pablo. Kung si Pablo nga sunod, Oo. nagpapahayag na, pinili na siya kasama ng mga mananampalataya. Kailan? Bago pa itinatag ang sanlibutan. Ano ba yan? Ang Biblia nila. Ang Biblia. Ito ang bagong ang Biblia. Therefore, Ulitin mo yung pagbasa niya. Efeso 4:4, Efeso 4:1, ganito po ang ating mababasa. 1:4. 1:4. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kaniya, bago itinatag ang sanlibutan. Kung si Kristo nakatanggap ng kaluwalhatian mula sa Diyos bago pa naitatag ang sanlibutan, si Pablo din naman, napili na kasama ng mananampalataya bago pa itinatag ang sanlibutan. Therefore, pareho silang Diyos, kasama ng mga mananampalataya, ng mga Kristiyano. At saka Rashid, ito na isa aking tanong ha. Total, baka mamaya mali mo panoorin kita ni Ka-Eli Soriano. Ka-Eli, sagutin mo lang naman ang tanong ko. Siguro, dati nakapagtanong na rin din ako dyan sa iyo sa Malolos, Bulacan. Ito lang ang tanong ko sa iyo. Sangayon sa Mateo 28, talatang 18, kung pagbabatayan mo sa akin ang 1:17-5 upang patunayan ang pag-iral nga ni Kristo. Bago pag-iral ni Kristo, ito ang ating bababasa. At lumapit si Jesus sa Kaniya at sila'y kaniyang kinausap na sinabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibinigay na sa akin. Ka-Eli, nung panahong wala pa ba kapamahalaan si Kristo, nung panahong hindi pa ba ibinibigay ng Ama yung kaluwalhatian sa Kanya, ano ang tama? Yung pahayag ng Juan na may kaluwalhatian na siya o yung pahayag dito sa Mateo 28:19 na magkakaroon pa lang siya ng kaluwalhatian sapagkat doon pa lang sa Kanya ibinigay yung kapamahalaan? Yeah. Ibig sabihin, yung una, Oo. sa 17:5, Oo. hinihingi niya yung kaluwalhatian, tinaglay niya na noon pa. Ito, Ibibigay pa lang. ayun, magkagayon pa man. Ano bang kaluwalhatian ang ibig mo sabihin, Kyle? Katulad ka rin ba ng mga ibang pastor? Ang Trinitarian. Na ang kaluwalhati, ang tinaglay ni Kristo ay pagka-Diyos. Lalabas, wala pa siyang kaluwalhati, ano? Kasi tinaglay lang niya yung kaluwalhatian. Tinanggap lang niya eh. Oo. Tinamo lang niya eh. Ayun din ang Alam ko ang sasagot niya eh. Kasi nasa sinabog po ng pa si Kristo ng Ayun. iba eh. Tuloy, hindi matatapos ang pagtatanong sa'yo. Oo. Kasi kung ang kanya ng paliwanag mo, mamaya magbabasa tayo sa Isaiah. Kaya daw sinasabi ng Diyos, ako lang ang Diyos, walang iba. Kasi daw si Kristo nasa sinabog po ng pa. Diyan labas pala si Kristo noon, habang nasa sinabog po ng, ay hindi pa Diyos. Tapos Karashid, ay maisingit. Baka magpipangangaturan ka tungkol kay Adam at Eva. Oo. Tapos Karashid, maisingit natin Advanced kanina. thinking tayo. Nagulat siguro si Yes. Huwag itong mga Muslim, alam na alam ang doktrina ko Tapos ngayon Karashid, nakinot ko rin siya habang pinapakinggan ko. Nilalang ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Tapos siya, mamaya ko na. Ito muna, kaluwalhatian. Oo. Ano bang kaluwalhatian yung tinaglay ni Jesus mula sa Diyos? Yun bubay kaluwalhatian ng pagka-Diyos. Kasi he quoted a verse from Isaiah na ang sabi raw ng Diyos, my glory I will not give to anyone. Oo. O hindi ko ibibigay aking kaluwalhatian, sabi ng Diyos. Oo. Ano bang kaluwalhatian? Kaya sinasabi niya, hindi tinaglay ng anghel yung kaluwalhatian ng Oo. Diyos. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay si Jesus. O ang may kaluwalhatian si Jesus na tinamo niya, tinaglay niya sa Diyos bago pa man matatag ang sanlibutan. Ano pong kaluwalhatian niyo? Yung po ba'y kaluwalhatian ng pagka-Diyos? Kung yung po'y kaluwalhatian ng pagka-Diyos, malaki po ang magiging dilema dyan. Yes. Bakit gagawin? Ano ginawa ni Jesus sa kaluwalhatian kanyang tinaglay sa Diyos? Basahin natin ang 17:22. 17:22 po Tama ba? Ng Juan. ng buwan. Ganito po ang ating mababasa. Ang kaluwalhati ang sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila Yeah. upang sila'y maging isa na gaya nating naiisa. Kaya kita mo. Oo. Yung kaluwalhatian hinihingi niya sa verse 5, the same chapter, ito sabi niya,
Ayon sa subulat ng hindi naman maintindihan kung sino author. Nilagay lang ito Juan. Bakit Juan? Yan po yung tanong ni Karasin, ba't ito naging dyan? Hindi naman si Jan ang sumulat ito. Ayon sa sumulat nito, na tinatawag na dyan, ay hinihingi ni Kristo yung kaluwalhatian na tinaglay niya na noon. Ibig sabihin, bakit niya hinihingi? Kasi nawala. Nawala yung kaluwalhatian. Nawala yung kaluwalhatian. Pero bakit nawala? Sabi niya sa 22, ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila. Ito tumutukoy sa alagad Lumalabas kung ang kaluwalhatiang tinaglay ni Jesus ay kaluwalhatian ng pagka-Diyos, ano magiging dilema niyan? Parang ganito sinasabi ni Kristo. Yung pagka-Diyos na binigay mo sa akin, ibinigay ko na sa mga alagad. Di Diyos na rin sila. Ayun na. Tapos na nakikita ko parang kung basta kung sasabihin natin na ito po'y kaluwalhatian sa patungkol sa pagka-Diyos, yung hinihingi ni Kristo, magkakaroon din ng dilema din si Kael. Ano ba sa Greek yung kaluwalhatian na ginanang doxa? Doxa. At saka, ano ang magiging dilema? Paliwanag natin yan, Kakashido. Una, sa Isaiah 45, talatang sa 1-7, ito'y particular na natin itong ginagamit. Ako ang Panginoon at walang iba. Liban sa akin ay walang Diyos. Yes. Ang Ama ditong nagsasalita. Aking bibigkasin ka, bagamat hindi mo ako nakikilala. So, anong pahayag dito? Wala siyang nakikilalang iba kung hindi siya lamang. Tapos, sa talatang 8, kayo huwag matakot o magsisi o magsipangilabot man. Hindi ko baga ipinapahayag sa inyo ng una at ipinapakilala at kayo ang aking mga saksi. May Diyos baga liban sa akin? Oo, walang bato. Ako'y walang nakikilalang iba. Walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Ako ang Panginoon at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Ito mausay na sinasabi. Oo. Na walang Diyos maliban sa Kanya. Dito naman, wala siyang nakikilala, di ba? Dito sa akin ay walang Diyos. Kung totoo na si Kristo Diyos din, dapat sinabi niya, may nakikilala ba akong ibang Diyos? Yung anak ko. Ayun na. Si Jesus. Wala namang ganun Yes. May palusot pa si Kaeli dyan Mamaya, sasabihin niya rito alam ko pakinggan natin. Nakakailang minuto na ba tayo? Nakakarami din. Sabihin mo yung oras para sa mga kababayan. Dito po sa Pilipinas, dito po sa Kapitalakayan, sa Quezon City, Metro Manila. Ay alas 12 na, mag-alas 12:30 na. Ganyan natin pinapahayagan. 3 minuto bago mag-alas 12:30. Tuloy natin. Diyan ang umpisa talaga. Yung ibang kung mag-umpisa ng inuumpisahan si Kristo doon pa lang sa Kemali basahin natin ang sabi ni Pablo sa 2:6 hanggang 8 na unang Korinto. Gayunman ay nagsasalita kami ng karunungan sa mga maigulang, bagaman hindi ng karunungan ng sanlibutan ito o ng pangyayari sanlibutan ito na ang mga ito'y nanauuli sa wala. Sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa iwaga, yaong karunungan na inalala ng Diyos bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin, na hindi napagkilala ng sino mang pinuno sa sanglibutan ito, sapagkat kung nailalasanan nila, ay di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Mga kapatid, ang sabi ni Pablo sa 7, sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa iwaga, yung karunungang itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanlibutan sa ikaluluwalhati natin. Karunungan na yun na hindi napagkilala ng pinuno ng sanlibutan ito, sapagkat kung nakilala sana nila, hindi ipinako sa krus. Yung pala yung karunungan na itinalaga na ng Diyos bago pa nilalang ang sanlibutan. Tingnan mo ang karunungan daw ng Diyos ay si Jesus, tinaskip natin yan. Sa unang Korinto, 2:6. Karunungan itinalaga ng Diyos bago pa man nilalang ang sanglibutan. Ngayon, karunungan ng Diyos, yung ipinako sa krus. Sa unang Korinto,
1:24, ginamit niya, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Sumunod po ng unang Korinto na si Pablo, sinasabi niya ang karunungan ng Diyos ay si Jesus. Tapos, si Soriano naman naniniwala, base doon sa awit 8:22. Tama? 8:22. Yung karunungan doon na hokma sa Hebrew, hikma sa Arabic, na feminine gender, babae, ay si Jesus daw. Pero yung mga classical Christianity, yung mga Trinitarian, yung iba pa, no? Bukod tangi siya siguro. O meron ding naniniwala na si Jesus ang karunungan base sa 8:22 ng Salmo o ng awit. Lumalabas, naniniwala siya yung karunungan ng Diyos. Base doon sa Salmo 8:22. Kasi kasama na sa paglikha. O, di ba? Basahin nga natin. Kasi sa Revised Standard Version, created siya doon. Meron kang version na binasa kanina tungkol dyan. Yun naman ay nakalagay ay Form. Form. Ito po sa The Living Bible. Ganito po ang ating mababasa sa 8:22 ng Kawikaan. Or sa English po ay Proverbs. Okay. Sorry, Proverbs pala, no? Kamali tayo. Hindi awit, hindi Psalms, no? Proverbs. Oo, Kawikaan, 8:22. Ganito po ang ating mababasa. Tapos itutuloy ito hanggang 31 para mapatunayan ni Sandila. The Lord formed me in the beginning before He created anything else. Ito pa, form nakalagay ito. Oo. Ito, may ibang rendering nakalagay. In the very beginning, the Lord created me. Aba, kung si Jesus ito, lalabas. Dapat tanggapin mo, si Jesus ay nilikha pa niya. Oo. Yung word, o yung hokma, o yung hikma, o yung wisdom, o yung karunungan, feminine in gender, babae. Yes. Ayun pala, problema, si Jesus kasi lalaki. Yung karunungan dito, babae. Sabi niya, in the very beginning, the Lord created me. Meron pa dyan sa'yo? Gave life to or formed me. Nabirin mo? Yes. Kasi yun naman nakalagay, kahit sa Strong Dictionary, mauna yung creation, created o create. Ibig sabihin, yung hokma, kinrate, ayaw ni Soriano yan. Mali daw yung salin na yan. Ano, bakit? Sa Revised Standard Version, particular created. Sa ibang salin, created din. No? Nilikha, nilalang. Pangit daw yun, mali daw yun. Kasi mas gusto niya yung sa Biblia, ang Biblia, yung inaring gano'n. Ayun nga, ang problema nga, Karashid, ayaw lang naman natin pintasan si Kael. Madala siyang mamuna, mali ang mga translation ng kanino yung mga ibang pinagbabatay ng iba. Yes. Ang tanong naman, kagaya rin naman ang nakadebate mo, siguro hindi ko napapangalanan, pero ito kilalang debater ng SDA na nakadebate ni Kadyo, kung makapag-question ng Greek, kala mo kung sinong scholar ng Greek at talubhasa. Ganun din naman si Kaelik, kung ma-question niya naman, yung mga Bible translation, kala mo kung sino siyang talubhasa na nakapag-aral ng biblical languages. Ayun ang nakikita natin problema kay Kaelik. At sa kabisay, Karasino, ano pa yung pagpapatuloy natin habang hinahanap po yung referensya mo na yun? Kasi sabi niya, si Kristo ang karunungan ng Diyos. Nagkaroon ng dilema batay sa 8:22 ng Kawikaan sapagkat sa Revised Standard Version ay lumalabas yung karunungan ay nilikha ng Diyos. At lumalabas din na yung karunungan din doon ay babae. Yun naman talagang totoo. Kasi bakit ka mo? Susugdayan natin ano yung babasahin mo? Ng New American Revised Edition. Okay. Ito po ay merong komentaryo. Yan. Babasahin natin, Karashid, yung komentary na yung tinutukoy talaga doon sa Proverbs or sa Kawikaan 8:22 ay babae mismo. Kaya hindi mo nga masisi na meron nga nag-i-interpret na yung kasama ng Diyos sa paglalang ay babae. Merong mga ganong interpretation. Ganito po ang ating mababasa. Sa 8, ang talata po ay 22 ng awit. Wisdom is of divine origin. She is representative as existing before all things when God planned and created the universe. When God planned
planned and created the universe. Ulitin mo, wisdom is of divine Origin, origin. She is represented. She, babae pa Ay, yan. babae pala. Kumbaga, hindi talaga. Kaya pa paano to si Kristo? Eh si Kristo masculine. Kumbaga, lalaki. Oo. So, mapyaw na tanong natin yan. Mahapyaw. Hindi naman sasagot siguro, pero yung mga members niya, ayan. Meron pong sumasagot ng mga Muslim sa mga iba't ibang argumento po na ng iba't ibang sekta. Sinasagot po namin ng Mormons. Nagpapaksa po kami sa Mormons, sa Jehovah's Witness, sa Baptist, sa Born Again. Of course, pati sa Iglesia ni Cristo, special yan. Maghintay po kayo. At saka ito, Karashida, kilitiin na rin din natin si Kylie. Kylie, ito lang naman simpleng tanong ko. Batay din sa pahayag mo, ginamit mo kasi yung unang Korinto, Kapitulo 2, ang talata ay 7 hanggang 8. Na si Kristo nga dito ang karunungan ng Diyos. Binasa mo muna ang talatang 6. Ito ang sa ating mababasa. Gayunman ay nagsasalita kami ng karunungan sa may bulang. Bagamat hindi ng karunungan ng sanlibutan ito, o ng mga karunungan ng kapangyarihan sa sanlibutan ito, na ang mga ito'y nauuwi sa wala, kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanlibutan sa ikaluluwalhati natin, na hindi na pagkakilala ng sino ang pinuno sa sanlibutan ito, sapagkat kung nakilala sana nila, ay gising na di pinapako ay pinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. In other words, si Jesus Christ. Ito ang tanong, Kylie, kung nagkataon ba na kinilala ba ng mga tao si Kristo ang Panginoon ng kaluwalhatian at hindi nila pinako, matutupad ba ang hula sa Biblia na siya hindi may papako? At paano makikilala lang siya ang Panginoon ng kaluwalhatian? Hindi naman siya nagpakilala. Panginoon ng kaluwalhatian. Masisisi mo ba yung mga hindi siya nakilala, Panginoon siya ng kaluwalhatian? Meron pa sa mga apostol ang pagkakilala sa kanya, yung Panginoon siya ng kaluwalhatian. Ayun ang problema din. Oo. Ayun ang problema dyan eh. Kaya hindi uubra sa atin ang argument ni Kylie. At saka, Karashid, bago ka pumunta doon sa second part ng argument natin, maisingit ko lang yung kanyang sinabi kanina na kanyang pinatunayan na si Kristo daw ay nilalang ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Okay. Yun ang gusto ko kaninang bigyan ng emphasize. Ito, Kylie, sagutin mo. Kasi binasa mo kasi ang Colossus 1:16. Sabi ng talata doon, nilalang ang lahat ng bagay nang dahil sa Kanya. Magkagayon din naman sa unang Juan, sa Juan 1:3. Bago natin tanungin, magbabasa tayo ng talata. Kaya gusto ko i-resolve mo to. Sabi kasi dito sa Bible na to, the Living Bible, ganito ang mababasa natin sa verse 15. Christ is the exact likeness of the unseen God. He existed before God made anything at all. And in fact, Christ Himself is the Creator who made everything. Ano nga ba ang totoo? May definite article eh. Oo. Christ is the Creator who made everything. Christ Himself. Christ Himself. Siya mismo ang lumalang ng lahat ng bagay. Kaya anong ba tama doon? Alala ko tuloy si Richard Thompson. Ginamit yung talata niya. Tinanong tuloy siya nung kadebate niya na malapit na natin makadebate. Yun. Inshallah. Inshallah. Kung si Kristo ang lumalang ng lahat ng bagay, ano pa nilikha ng Ama? Yun. Ano ba talaga siya? Siya ang lumikha o kasama lang siya sa paglalang? O nilalang lang sa kanya ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Iba ho yung nilalang sa pamamagitan niya. Halimbawa, ginawa ko itong mesa. Ang gamit ko martilyo. Sa pamamagitan ng martilyo, ginawa ko yung mesa. Sino gumawa ng mesa? Martilyo ba? Hindi. Ako. Gamit ko yung martilyo. Ano ba siya? Siya ba ang lumikha ng lahat? Kasi ginagamit din yung translation na yan. Siya ba ang lumikha ng lahat ng bagay? Siya ang Creator? O kasama lang siya sa gumawa o lumikha? O kasangkapan siya sa paglikha? Nako, daming problema. Teka, pwede magtanong? Bakit hindi natin tanungin ng Diyos? Yung Diyos mismo. O sa Quran malinaw eh. Wala nang pagtatalo eh. Sa Bible. Yes. Kasi, alam mo, napapansin ko sa mga ngaral,
pipili nung talatang paborito niya, doon lang po-focus. Okay? Hindi niya alam, o consciously, kahit unconsciously, may mga talata rin po kontra pala doon sa kanya. Tingnan mo, may sinabi siya dito eh. Tayo, alam ko, mamaya nasabihin niya ito eh. Ang lumikha lang si Kristo. Mamaya natin basahin siguro, ha? Mamaya natin basahin para ma-surprise, ha? Okay. Tingnan nga. Tuloy natin. Okay. Ito na yung karunungan na yun. Sino yun? Yung ang pinako sa krus. Basahin 1.24 ng unang Korinto. Ngunit sa kanila, tawag, maging mga Hudyo at mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Kaya pala yung karunungan ng Diyos, si Kristo. Kaya pala, lahat ng bagay ginawa sa pamamagitan niya. Kasama nga siya ng Diyos sa umpisa pa lang. Hindi pa gumagawa ng langit at lupa. Kasama na siya ng Ama. Magkasama sila. Eh ngayon, kailan siya napunta sa lupa? Basahin natin ng Hebreo 1.5. At kanino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At ako'y magiging ma, at siya'y magiging aking anak. At muli, nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan, ay sinasabi at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Kita mo, pag-aaralan mo lang kapatid, nang may open mind, na bukas ang isip. Ang sabi ni Pablo sa 1.5, kanino sa mga anghel sinabi niya kailanman na ikaw ay aking anak? Meron bang anghel na pinagsabihan ng Diyos na ikaw ay aking anak? Kasi sabi ng Biblia, kanino nga sinabi ng Diyos kailanman sa mga anghel? Kahit nga anghel hindi pinagsabihan ng Diyos na ikaw ay aking anak eh. Ang pinagsabihan nun, iisa lang. Sino? 5.5 ng Hebreo. Ang dali lang. Ang sabi ni Soriano, wala daw pinagsabihan. Meron bang anghel na sinabi ng Diyos, ikaw ang aking anak? Kahit nga anghel, hindi pinagsabihan ng Diyos, ikaw ang aking anak. Ang pinagsabihan mo, iisa lang. Wala daw ibang pinagsabihan na ikaw ang aking anak. Ha? Anak lang niya. Yun ang sabi niya. Alam mo niyo, una, again, yung Hebreo, hindi po sulat ni Pablo. Bukod tanging na lang hayagan kung si Kyle Soriano nagsasabi ng Hebreo ay si Pablo sumulat. Alam niyo, accidental, ano nga niyo, masasabi natin accidental na isama sa Bible yan. Alam niyo ba nung naisama rito yan, katakot-takot na debate yung naganap sa mga early church fathers. Napagkamalang kasi sulat ni Pablo yan, later on, hindi pala sulat ni Pablo, dapat tanggalin yan eh. Si Soriano na lang naniniwala. Sulat ni Pablo yan eh, pero basta pong Bible scholar in Hebrew, hindi po sulat ni Pablo. Magkagayong paman, yung sumulat ng Hebreo, kumopya sa salmo o sa awit. Pagkatapos, hindi lang kumopya, nilikot pa, nagbigay pa ng ibang talata. Tapos itinuring niya kay Kristo. Ayun nga. Ngayon, doon muna tayo sa sinabi ni Soriano. Wala daw pinagsabihan ng Diyos na ikaw ang aking anak. Wala daw, sinabihan lang daw niya, ay, si Jesus. Paano ka, Eli, kung may mabasa kami na ang Diyos mismo may sinabi, anak niya? Basahin nga natin. Ano ba yung kinote ko siya eh. Baka mamaya mag-scope natin. Ang totoo, ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking naging anak ngayon. Kung si Jesus ito, itong problema rin ito eh. Ikaw ay aking anak, sabi rin ng Diyos. Ikaw ay aking naging anak ngayon. Lalabas. Kamakailan lang pala sila naging mag-ama. Basahin nga natin nasa Hebreo. 5.5 at ang ginamit niya. Yung 1.5 ng Hebreo. Ganito Sapagkat kanino sa mga anghel sinabi ng Diyos kailanman, ikaw ay aking anak, ako ngayon ay naging iyong ama. Durin mo? Bago lang pala silang parang adopted lang siya dito eh. Akala ko ba katutubong anak siya? Yes. At muli, ako'y magiging kanyang ama. Magiging, ano yung magiging? Hindi siya talaga. Sa future yun eh. At ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. May panahon palang hindi sila mag-ama ka Eli Soriano.
Kung si Jesus ito, kaya lang, nilikot lang naman ito eh. Kinopya lang naman ito sa Salmo eh. Oo. Ha? Kinopya lang ito nung sumulat ng Hebreo sa isang talata ng Salmo. Yun ang problema dyan. O, ngayon, tingnan mo ano ngayon ang paliwanag kaya? Paano kung si Kristo to? Alam paliwanag niya kasi nasa sinapupunan pa si Jesus na. Ito nga. Hindi, kahit ano pang paliwanag mo, lalabas hindi rin pala sila magkama. Kahit nasa sinapupunan pa siya. Ako'y kanyang magiging ama at siya'y aking magiging kanyang anak. Anong babasahin mo? Actually, Karashid, yung patungkol din sa Salmo na sinabi natin na yan ay kinopya, may katibayan tayo din, yung patungkol sa Salmo 45. 45. Ang talata ay 6 hanggang 7 na dito niya kinopya. Tapos, kung susundan natin yung kanyang argumento, ay talagang magkakaroon ng malaking dilema. Magkagayon pa man, hindi pa naman natin ang paksa patungkol sa Hebreo 1 hanggang 8 hanggang 10. Pero ang premise niya dito, na yung pinagsabihan lang ni Pablo, na kasi kinote yung Hebreo, talaga naman sa ating pag-aaral, meron tayong referensya na unanimous na ang desisyon ng mga dalubhasa sa Biblia na ang sumulat nga ng Hebreo ay hindi si Pablo. Kumbaga sabi nga nila, para lang si Pablo pero hindi si Pablo. Tapos, ang nakikita natin dito na pag sinabi niya na yun lang ang tinawag na mga anak, na si Kristo lang ang anak ng Diyos, itong magiging dilema. Kasi, bakit kamo? Kasi yung anak ng Diyos o Son of God ay umapply din sa mga anghel. Ginamit din patungkol sa mga anghel. Ibig sabihin, hindi lang pala exclusive kay Kristo. Hindi lang exclusive kay Jesus Christ. Tayo hindi gagawa ng sariling opinion. Sige. Basahin po natin ang Lectures in Systematic Theology ni Henry C. Thyssen, revised by Vernon D. Dorsken. Said, ganito. Huwag yung ismulin ng mga Muslim. Oo. Napakahilig sa research. Mahilig mag-research ang mga Muslim. Yes. Malalim mag-research ang mga Muslim. Oo. Sige, pakibasa mo. Ganito po, sons of God. Another phrase that is used of angels is sons of God. This phrase is used in Job 1:6, 2:1, and 38:7 to refer to angels, including Satan. Kasama daw si Satanas. They are sons of God in the sense of being created by God. In fact, gods or Elohim Bili mo. Kasi, is used of angels, at ituloy pa natin, in Psalms 8:5, Hebrews 2:7, and some hold that the sons of God mentioned in Genesis 6:2. yung nga nakapagtatake. Yun Bakit nga. sinabi ni Kaeli Sereno? Mali sumulat ng Hebreo. Oo. May sabi ng Hebreo, basahin nga natin. Oo. Kanino daw niya sinabi, ikaw ay aking anak. Magkagayon pa ba? Lumalabas, wala siyang anak na iba, kundi si Jesus lang. Yes. Kung si Jesus nga ang tinutukoy dito. Ang sabi naman ni Kaeli, aba, wala namang pinagsabihan ng Diyos eh. Ikaw ang aking anak eh. Sandali, punta mo tayo sa anghel. Lumalabas ba, Kaeli, ang mga anghel hindi anak ng Diyos? Sa Henesis, sino to? Yung mga nagsipag-rape ng mga babaeng tao. Sino to? Mga anak ng Diyos to eh. Katutubo ito eh. Oo. Basahin nga natin. Ay bansahin nga po natin sa talatang 2 na nakita ng mga anak ng Diyos Ang ano? na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao. Anong ginawa? At sila'y nagsikuha ng kanilang asawa sa lahat ng kanilang pinili. Ito sinabi niya, ang mga higantes ay nasa lupa ng mga araw Oo. na yun. Talatang 4. At kahit pagkatapos noon, sila ang naging anak nang makipagtalik ang mga anak ng Diyos sa mga anak ng babae ng tao. Aba, ito palang mga anak ng Diyos ay nakipagtalik sa mga anak ng babae ng tao. Oh. Anak ng Diyos to, Kaeli. Akala ko ba, parang ipaliwanag mo, parang si Jesus lang ang tinawag na anak ng Diyos. Biblically speaking. Meron po eh. Yung mga anghel, no, paliwanag nila, anghel ito, hindi tayo naniniwala ang anghel ito. Yes. No? Ay nakipagtalik sa mga tao. Eh anak ng Diyos ito. Walang lusot dito, katutubo ito. Yes. Hindi lang si Jesus ang mga anak, ang anak ng Diyos. Ngayon, basahin nga natin yung nakalagay sa unang Samuel 7, unang Samuel 7:12, kung hindi ko nagkakamali. Tama ba yun?
tutukoy natin, kapatid. Basahin natin yung nasa isang talata ng ano yung paliwanag. Basahin natin yung kanyang sinabi para hindi natin ma-misquote. No? Kasi ang lumalabas, ibig sabihin ito, ikaw ang aking anak, ikaw ay aking ikaw ay aking naging anak ngayon. O di anak na siya ng Diyos. Ang totoo nangyari yan, wala pang mundo. Yan ang kanyang pangangabihan. Binasa niya kasi Hebreo 5.5. Yes. Hebreo 1.8, tapos nilink niya to sa Hebreo 5.5. Magkagayon pa man, hindi muna natin papaksa dahil meron tayong special na paksa patungkol sa Hebreo 1.8. Basahin natin. Ito yung napaglingkod na natin ang unang episode. Basahin natin. Panasilatan Mustaqim. Yes. Basahin natin kalawang Samuel. Pakibasa mo sa salin mo. 7:12 ng kalawang Samuel. 7:12 ng ikalawang Samuel. Ganito po ang ating mababasa. 7:12. Kalawang Samuel 7:12. Pagkat, okay tama ba? 7:12? Tuloy. Pagka ang iyong mga araw ay naganap at ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang, aking ibabangon ang iyong binhi pagkatapos mo na magmumula sa iyong tiyan at aking itatatag ang kaharian. Tuloy. Kaniyang ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan at aking itatatag ang luklukan ng kanyang kaharian magpakailanman. Tuloy. Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Kung siya'y gumawa ng kasamaan, aking sasawayin siya ng pamalo ng mga tao. At ang pangampas ng mga anak ng mga tao. Ang tinutukoy dito, yung Oo. anak ni David. Anak Si Solomon. Si Solomon. Okay. Kita mo? Yes. Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. O di nagkamali yung sumunod ng Hebreo. Akala ko ba si Jesus lang sinabihan nito? At akala ko ba sa pangatiwan ni Cain, si Jesus lang ang anak? Anak ng Diyos. Hindi ho, marami anak ng Diyos eh. Marami po anak ng Diyos eh. Yun po masasabi natin. Oo. Ano pa? Basahin natin ngayon. Ito pa yung mga sinabi ni Cain. Kaya nga, sa 5:6 ng Hebreo, kaya nga at muli, susunod na pangyayari yun, naipanganak na siya bago pa na ilalan ang sanlibutan. Kaya muli, nung dinadala na niya ang kanyang panganay, sanlibutan, sinabi ng Diyos, sambahin siya ng lahat ng anghel ng Diyos. Dumating pala ang panahon na dinala niya ang kanyang panganay sa sanlibutan, saan nang galing? Ayun, ito yung kanyang mga pahayag. Pakinggan natin. Sige. So kapag sinabi ng mga anak ng Diyos or children of God or sons of God, ito, sabi dito, angelic being, truless and the first of this may be goodly men by creation of stream, Israel in covenant of relation to God, through the rebellious, individual Israel and the inclusion of angels, Jesus, through Jesus men became redeemed children of God. So yun ang sinasabi, yun ang explanation patungkol sa anak ng Diyos. Tingnan mo yung nakakuha ng kalulatian at saka karangalan. Ayon dito sa salin natin, dito sa Biblia nga natin, Contemporary English Version, sa Salmo, o sa Psalms, o sa Awit. Ang sabi dito, then I ask, why do you care about us humans? Why are you concerned for us weaklings? You made us a little lower than you yourself. Pakita mo, ang tao pala, mas mababa lang ng konti sa Diyos. And you have crowned us with glory and honor. Kita mo, nagtamo rin pala ng kalulatian at karangalan. And you let us rule everything your hands have made, and you put all of it under our power. Yung tao pala, ang tinutukoy sa Psalms, na nagtamo ng lahat ng kapangyarihan, kapamalaan, sa lahat ng kanyang ginawa. You let us rule everything your hands have made. Kita mo? Hindi pala unique si Kristo. Hindi unique si Kristo. Sapagkat kita mo, may lumalabas. Nagpapakilala ito direct.
From original language to English. Anong Okay? talata yung Kalashit? Okay, ito po Pwede yung, ba pakasabi? Ito po yung nasa Psalms chapter 8, verse 4 hanggang 5 and 6. Yan. So, awit. Okay. So, tuloy tayo. Tuloy natin para matapos na tayo. Ha? Gayon din si Kristo man ay hindi nagmapuri sa kanyang sarili upang maging dakilang sacerdote, kundi yaong sa kanya ay nagsabi, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking naging anak ngayon. Si Kristo pala yung pinagsabihan ng Diyos na ikaw ay aking anak. Ang salitang yun, ikaw ay aking anak, hindi niya sinabi yung kahit kanino sa mga anghel. Hindi, meron pa eh. Oo. Kay David sa verse 7 na awit, pakibasa mo nga. Ganito po Ano ba naman to si Kaelio? Sa awit na 7. Aking sasaysayin tungkol sa pasya, sabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Itaas natin, itaas mo ng konti yung talata. Sa 6. Gayumay inilagay ko ang aking hari sa aking banal na bundok ng Sion, Yun. na sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay ipinanganak kita. Kita mo, sinabi pala ng Diyos yan eh. Sinabi rin pala ng Diyos yan, hindi lang kay Kristo eh. Yung masasabi natin na yun. Okay? I will tell the promise that the Lord made to me. You are my son, because today I have become your father. Kanino sinabi to? Sinabi ito kay David eh. Ha? O hindi lang pala. Tuloy natin. Tuloy natin. Tapos si Solomon, sinabihan din. Balik tayo sa 1:5. Sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak. Pati anak na siya ng Diyos. Kung sabihin sa kanya ng Diyos, ikaw ay aking anak, ikaw ay pinanganak ko ngayon. Ang totoo, nangyayari yan, wala pang mundo eh. Pinanganak na siya ng Diyos, wala pang mundo eh. Ikaw ay aking anak. O ngayon, ano nangyari? Para shortcut, puntahan na natin sa 6, kapatid na Daniel. At muli, nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Kaya at muli, susunod na pangyayari yun. Na ipanganak na siya, bago pa nilalangan sa libutan. At muli, nung dinadala na niya yung kanyang panganay, si Kristo, sa sanlibutan, sinabi ng Diyos, sambahin siya ng lahat ng anghel ng Diyos. Di dumating pala yung panahon, dinala niya ang kanyang panganay sa sanlibutan. Saan ang galing? Hindi sa sanlibutan ang galing. Nung dumating na si Kristo sa sanlibutan, ano sabi ni Kristo? Basahin natin sa Hebreo pa rin, G5. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, aaninatan. Ipagkakalo po namin sa ating mga viewers na yung pong sumulat ng Hebreo, katakot-takot po na likot ang ginawa niya sa salmo, sa awit. Kaya haba yung sa ating usapin patungkol dyan. Lahat po nang narinig yung kinot niya, yan po ay makikita po sa awit, sa Psalms. Na yung sumulat po ng Hebreo, bukod sa kinopya na, nilikot pa para magkaroon ng ibang kahulugan. I-separate po natin ang usapin dyan para mas maging malinaw pa. At saka mas detalyado. Okay. Dog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Dinala siya ng Diyos sa sanlibutan. Ibig sabihin, galing siya somewhere else, hindi dito siya sa lupa nag-umpisa. Dinala siya sa sanlibutan. Ngayon, sabi ni Pablo, pagpasok niya sa sanlibutan, sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin na inihanda mo. Nung palang pumasok na siya sa sanlibutan, dahil dinala na siya rito ng Ama. Dali lang. Alam niyo, ginagawa lang natin sa mga argumento ng Christian, boomerang technique, binabayo lang natin sa kanila. Ito ang tanong. Si Kristo daw hindi taga sanlibutan. Sabihin, hindi taga rito. Lalabas, Diyos na. Ito ang tanong, porke ba si Jesus ay hindi taga sanlibutan? Diyos na. Wala na bang ibang hindi taga sanlibutan? Nakatulad din niya.
na tao. Ano mo ha? Ibabalik lang natin sa kanya eh. Argument niya, si Kristo hindi dito, hindi taga rito, hindi taga sanlibutan, kaya Diyos siya, hindi siya pwedeng tao. Oh. Ang tanong, ganun ba? Oh, using your own argument. Siya lang ba ang hindi taga sanlibutan? Paano kung meron ding hindi taga sanlibutan na katulad din ni Kristo? Tatanggapin mo bang Diyos din sila? Basahin na natin. Alam mo, medyo ano ito eh. Yes. Pakibasa mo nga yung 17, 15 ng Juan. 17:15, ganito po Ito, ang ating mababasa. Itaas mo muna ng 15, tapos itaas mo muna ng 13. 13. Ngunit ngayon ay naparilian ako sa iyo at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanlibutan upang sila'y magtamo ng aking kagalakan. Ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinaputan sila ng sanlibutan sapagkat hindi sila taga-sanlibutan. Gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Tuloy pa. Hindi ko idinadalangin na alasin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Tuloy. Hindi sila taga-sanlibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Ayan, kita mo. Oo. Impact. Kung sinuguro ng Diyos si Kristo sa libutan, hindi siya taga-sanlibutan. Yes. Bakit? Ay, basahin mo, kita mo, sabi ni Kristo, hindi ko inihiling na alisin mo sila sa libutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan. Hindi sila taga-sanlibutan. Nagaya ko na hindi taga-sanlibutan. O kita mo, katulad din yung mga alagad eh. Yes. Hindi taga-sanlibutan eh. Kaya sa talatang 18, pakibasa mo. Kaya sa 18, sabi po, ganito po ang ating mababasa. 17-18, kung papaanong ako'y isinugo sa sanlibutan, sila'y gayon din isinusugo ko sa sanlibutan. O, di kaya pala sinugo, kasi sabi niya, ang Diyos daw sinugo si Kristo sa sanlibutan, kasi nga hindi taga-sanlibutan. O, sinugo rin ni Kristo ang mga alagad sa sanlibutan, therefore hindi sila taga-sanlibutan. Kaya nga sinabi ni Kristo sa bandang itaas, hindi sila taga-sanlibutan. Gaya ko rin naman na hindi taga-sanlibutan. Paano mo sasagutin ngayon yan? Yan. Kasi yun ang premise mo eh, hindi siya taga-sanlibutan. Eh yung mga kawalagad na tinutukoy niya, hindi rin taga-sanlibutan. Gaya ko na hindi taga-sanlibutan. Makita mo? Sample lang yan, sample lang po yan. Binabalik lang natin sa kanyang argumento. Siguro medyo advance na natin ng konti. Yes. Masyado ng Gabi. ha? Okay. Alauna na Oo, alauna na. Eksakto. Okay. Ipinaghanda siya ng isang katawan. Ring katawan nun. Ulo 14 ng Juan. At nagkatawang tao ang Verbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Aluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Nakita mo, pinaghanda pala siya nung pumasok siya sa libutan. Ibig sabihin, pumasok siya sa libutan, di siya rito nag-umpisa. Nung pagpasok niya, pinaghanda siya ng isang katawan dito sa sanlibutan. Ano yung katawang inihanda sa kanya? Nagkatawang tao ang Verbo. Di katawang tao pala, hindi katawang baka, hindi katawang kalabaw, hindi katawan ng kung ano, kundi katawang tao. Ano ng katawang tao na siya? Sabi niya, ako'y taong nagsasalita ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Paano niyang narinig sa Diyos? Galing kasi siya sa Diyos eh. Yung nasa loob ng katawang tao, galing sa Diyos, galing sa langit. Hindi pa pinanganak si Abraham, umiiral na yun. Nung pumunta sa lupa, pinaganda ng katawan. Ang pinaganda katawan tao. Kaya nagkatawan tao, tinuli. Tao kasi yung mga iba, tinutuloy si Kristo. Meron ba ang Diyos na tinutuli? Nagkatawan tao nga nakitulad sa tao siyempre, kung ano yung nararamdaman ng tao, kung ano nangyayari sa tao, tinulakan ni Kristo. Pero hindi siya tao. Yung katawan ng tao. Masingit ko lang Rashid, no? Paano niya sinasabi na si Kristo ay tao na galing din sa Diyos? Yung panahon sinabi niya, ako'y tao. Kung yung nasa loob niya pala, Diyos din.
At hindi pala sa tao. Ay, hindi pala siya tao. Dapat sinabi ni Kristo na nasa loob ng katawang tao na nagsasabi ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Hindi tao eh. Sabi niya, hindi raw tao si Kristo. Ha? Kakaiba to? Oo. Kasi sa oneness, si Jesus, yung Diyos, naging tao. Ha? Tao ba? Tao. Oo. Alagang tao. Pero depende sa klase ng oneness. May nakalaban tayo, extreme oneness. Ayun. Nung naging tao, wala na, hindi na Diyos. Iba naman, tao pa rin. At the same time, hindi mo imposible na habang tao siya sa lupa, Diyos pa rin siya sa langit. May divine nature. Okay, yan. Pero trinitaran, iba. Oo. Tao na, Diyos pa. Diyos pa. Si Soriano, hindi siya tao. May pagka-dositis siya. Ayun. Ano bang dositis? Paliwanag na natin. Hindi natin sinasabing dositis siya, pero Oo. hindi bago yung kanyang paniniwala. Yung doktrina niya, nalilin sa dositis. Na hindi tao si Kristo. Siguro, kaya siya ipagdingko na natin sa ating mga kapatid. Ano po ba mga kapatid ang dositis? Ganito po ang ating mababasa sa aklat po ni Bart Ehrman na Porch. Writing in the name of God, why the Bible authors are not who we think they are. Sa pahina 53, ganito po ang ating mababasa. Dositis maintain that Saint Christ was fully divine. He could not have been fully human and could not have been really suffered. Why did Christ seem to be human? For Dositis, it was an appearance. Christ did have a real flesh and blood and body and did really suffer and die. He only seemed to do. Okay. Sa Dositis kasi, Dositism, yan yung mga tinatawag na early church father na yung mga naging Catholic ngayon, na heresies. Oo. Alam nyo si Eli Soriano at saka si tagabasa yung babae. Oo, si Cruz ang kapilido nun. Luz Cruz Si Luz, si Luz. Ay meron silang binasa patungkol sa heresies. Tatawa ko, in-apply nila kay Arius. Sino bang tumawag na sila yung mga heresy? Kundi mga Catholic Church. Huwag ka nakikisangkas na tawagin mo yung Arius. Magkagayon pa man, itong Dositis, may pagkakahalin tulad sa kay Arius. Ang pagkakaiba lang, itong mga Dositis, yung katawan ni Jesus, illusion lang yun. Hindi totoong katawan. Ito naman si Kylie, ginamit lang, sabi yung nasa katawang tao, Diyos ang nasa loob nito. Yes. Yun ang paliwanag niya. Pero hindi talaga tao. Hindi talaga totoong tao. Siguro karasyon ipagpatuloy natin. Okay? Yung nasa loob ng katawan, di tao yun. Colossus 2:9. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Kita nyo? Sa English, ano sabi sa Biblia? For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Sa katawan, nandun yung pagka-Diyos. Hindi pagkatao nandun sa katawan. Sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagang ayon sa laman. Ang katunayan niya, kung babasahin mo sa mga bagong Biblia ngayon, nakibasa mo nga kapatid na Daniel yung 2:9 ng Filipino version. Pagkat na kay Kristo ang buong kalikasan ng Diyos nang siya'y magkatawang tao. Nakita mo? Sa kanyang katawang tao, nandun ang buong kalikasan. All the nature. Dali lang. Kung si Kristo ay hindi tao, Brother Nay, Yes. nagpapanggap lang na tao, at nasa kanya daw, yung bagong mga Filipino version ngayon, pagkat na kay Kristo ang buong kalikasan ng Diyos. Ang bagong magandang Burin mo, nandun daw kay Kristo, subhanallah. Na kay Kristo daw ang buong pagka-Diyos ng isang Diyos. Pinapantay talaga nila si Jesus kay Kristo. Na hindi nare-realize ni Soriano. Hindi na mababa si Kristo rito sa Diyos Pantay na sila ng Diyos buong kapuspusan. Sa Kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Pagkat na kay Kristo ang buong kalikasan ng Diyos. Teka lang. Kung talaga nasa Kanyang kalikasan ng Diyos, ba't hindi niya alam ang araw ng pagbuhon? Tapos ito pa, karasyon ito pang tanong natin. Colossus 2:9. Kaya ginamit mong Colossus 2:9. Maliwanag na narinig namin ang paliwanag mo. Sagutin mo to. Sabi mo, sa Colossus 2:9, sapagkat sa Kanya nananahan ang kapuspusan ng pagka-Diyos.
sa kahayagan ayon sa laman. At narinig ko doon, nasa katawan nandoon ang Diyos. O, narinig ko yun. In other words, yung katawan ni Kristo, nandoon ang pagka-Diyos. Ibig sabihin mo din ba, Kaeli, batay sa lata, sapagkat sa Kanya nananahan ang kapuspusan ng pagka-Diyos. Wala palang Ama, wala palang Espiritu Santo. Lalabas si Kristo pala yun. Yun nga, yun yung mga... Sagutin mo, Kaeli. Anong stand mo? Oneness o polytheism? Ang hirap mo, Kaeli. Umami naman siya, politics Paano yan? Ang Colossus 2.9, pabor sa mga oneness. Hindi papabor sa Kanya. Yun nga. Yun nga. Ginagamit siya ng oneness, ginagamit siya ng Trinitarian, ginagamit siya ng mga triunity, ginagamit siya ng mga politics katulad niya. Ngayon, tinan mo, kung nasa kanyang kapuspusan ng pagka-Diyos, ngunit tungkol sa araw, oras na yun, ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama. Kahit ang anak. O kita mo? Yung anak na tinutukoy dito, sabi mo kasi, Diyos ito Yes. Ito ba naman pinagluloko pa rin tayo? Baka naman magpalusot naman. Hindi, yung kanyang pagkatao. Hindi mo pwede sabihin pagkatao. Si Richard Thompson, sabi niya sa akin, nung nag-debate kami, nasa Batista, hindi mo alam kasi dalawa nature niya Yun nga. Tao tsaka Diyos. Yung kanyang pagkatao, hindi alam yung araw ng pag-ukom o yung pagparito niyang muli. Sa araw na yun, hindi alam Kahit ang anak, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama. Ama lang nakakalam Diba? Ngayon, si Richard Thompson, baga, papalusot pa Yung kanyang pagkatao, hindi alam yun. Pero yung kanyang pagka-Diyos, alam yun. Ikaw, Kaeli, hindi ka pwedeng palusot. Bakit? Hindi naman tao si Jesus Sabi mo, hindi tao. Baka nakakalungkot ito, paliwanag yung Karashit pag tinanong mo yun, especially sa mga Trinitarian. Hindi ko alam paano niya papaliwanag ito. Sasabihin nila, nagsasalita si Kristo sa lengguwahe ng tao. Pero alam niya talaga. Sandali. Sabi mo, hindi tao. Ayun nga Hindi tao. Ang nakalagay dito, hindi alam nung anak. Ano ba yung anak? Diba? Kung nasa kanyang kapuspusan ng pagka-Diyos. Alam ko naman yung premise mo na hindi pantay ang ama at anak. Paborito mo nga, yung ang ama ay mas dakila kaysa sa akin. Kaya lang, nagkakasalo sa lumat, nagkakasama-sana yung mga pinagkasabi mo. Na mga kinukot mo mga talata. Nasa kanya pala ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Ang buong kalikasan ng pagka-Diyos. Yung Diyos, alam niya yung araw ng paghukom. Yes. Pero nalabas, kung nasa kanya ang buong kapuspusan, bakit hindi niya alam yung araw ng paghukom? Pagkatapos, he learned wisdom and knowledge. At saka, natuto lang siya kamakailan. Tapos ginamit mo, doon yung buong kapuspusan. Tinan mo? Sa ibang salin, sa kanya nananahan. Paano siya ang karunungan ng Diyos? Si Jesus nga, he learned wisdom and knowledge. Ayun. Natuto lang siya Ayun. Paano siya ang karunungan ng Diyos? Natuto lang si Jesus. Kumbaga, yung karunungan ay na-adapt lang niya, natuto lang siya. Baka naman magpalusot ka naman. Hindi, yung pagkatao. Hindi, sabi mo hindi tao. Ayun nga Ipinahayag mo, hindi tao. Yung mga Trinitarian, may lusot pa. Tao. Ikaw, hindi tao si Jesus. Therefore, yung Diyos ang tinutukoy dito. Kung hindi tao si Jesus. Malapit-lapit na tayo, Brother Net. Kasi may mas magandang mapupunto tayo rito. Of the Godhead, hindi tao yung nandun sa katawan. Ipinaghanda lang sa Hindi daw tao yung nasa katawan. mundo ng katawang tao. Kaya kapatid, para maniwala ka si Kristo, tao lang. Parang tao ito yung nauna pa sa mundo. Nagtamuna ng kaluwalhatian sa Diyos bago ang sanlibutan ay naging gayon. Kaya nga matanda pa siya sa mundo Paano tao yan, kapatid? Alam mo ba ang mundo kung ilang bilyon taon na? Ayon sa siyensya, ang mundo ay mag-aapat na kalahating bilyong taon na ayon sa mga napatutuklasan ng mga siyensya, ng mga fossils, mga kung ano-ano. Meron na silang natuklasan, isang bakterya, 3 billion years old na Paano nagkaroon ng bakterya 3 billion years old kung ang mundo ay 1 milyon taon lang? Ang mundo ay bilyon-bilyon taon na. Si Kristo bago pa naging mundo ang mundo yun, may iran na kasama ng Ama. Paano naging tao yun? Dapat kung magtuturo ka ng katotohanan,
umpisahan mo, saka umpisaan na wala pang mundo, wala pang tao, magkasama na yung mag-ama, sila nga ang gumawa ng lahat ng bagay, yung mag-ama na yun eh. Ang ama at saka ang kanyang anak. Magkasama sila mula pa sa eternity hanggang sa eternity. Ayan, yan ang sinasabi sa Biblia. Sagutin natin yan. Sabi niya, magkasama silang mag-amang lumikha ng lahat ng bagay, ng langit at lupa. Sila ang dalawang lumikha. Tama ba yun? Oo. O ngayon, kanina,